Pero dito po particular sa panahon ng ating Panginoong Jesus ng pangangaral, meron po bang ganong ipinabalikat sa mga miyembro ang pagtatayo ng bahay ka na sambahan, yung mga kapilyo na binabayaran ng mga kapatid? Walang batas si Kristo na nakalagay sa bagong tipang magtatayo ng kapilya, Brother Joseph. Ay, Brother Danny. Kasi unang-una sa lahat, ganito, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, ang lahat ng kanyang aral, may compilation ng mga apostol Opo. Isinulat 14:37 ng unang Korinto. Ang sabi po sa talata, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayon, ang lahat ng mga bagay ang wika ni San Pablo na isa inyo iniutos ko ay pawang utos ng Panginoon. O sinusulat ko ay pawang utos ng Panginoon. Therefore, yung mga utos ng Panginoon, isinulat ng mga apostol, di ba? Nga po. Kaya, kung ang gusto mo, utos ni Kristo, mababasa mo sa sulat ng mga apostol. Especially si San Pablo na nagsulat ng napakaraming aklat ng bagong tipan, Brother Danny, no? Nga po. Bakit wala kang mabasa sa sulat ni Pablo na iniutos na maglagak ng tinitipon construction, maglagak sa central, at magpatayo ng kapilya? Ang binabasa kanitsin nila sa Hagay, Brother Joseph, Brother Danny, Opo. na hindi nyo, ipagtayo ninyo, umahon kayo sa bundok, kuha kayo ng kahoy, at ipagtayo ninyo ng bahay ang aking pangalan, sabi ng Panginoon, Yan ay utos dun sa panahong Israelita, na magtayo sila ng mga bahay na gagamitin sa bahay pananalangin, Pero alam mo, si Pablo nung una, sa panahon naman ng Kristyanismo, nangupahan lang si Pablo sa ng kanyang pinagtatanggapanan ng mga kapatid sa iglesia. Kaya hindi niya inobliga yung mga kapatid o kinuba sa pagpapatayo ng kapilya, Brother Danny. Walang utang ang mga unang Kristiyano sa opisina sentral ni San Pablo sa Jerusalem, Brother Eli. Wala. Si Pablo, nangupahan lang. Napunta sa Roma, nangupahan. Basahin natin, Ito po ang ating mababasa dito po sa Aklat ng Gawa. Ito po'y nasa 28 at 30 ang nakasulat. At tumahan si Pablo na 2 taong ganap sa kaniyang tahanang inuupahan at tinatanggap ang lahat ng sa kanya'y nagsisipagsadya. Kita mo, inuupahan lang 2 taon Sabi naman ng Iglesia Katolika, ang central daw nila nasa Roma. Nga po. Bakit naman it will be very unfair for Paul? Kasi unfair para kay Paul na andun lang pala si Pedro at nakaluklok dun sa Roma. Ba't naman pinayagang umangupahan si Pablo? Hindi ba, Siya pala na may papa sa Roma, si Pedro. Bakit naman yung kanyang kapwa-apostol na si Pablo, pinabayaan mangupahan lang ng bahay, di ba? Opo. Yan pinakikita ko lang na hindi naging obligasyon o isang obligasyong talagang, alam mo, hirap na hirap yung mga iglesia ni Manalo, yung mga kapitbahay ko, kapatid na Dani. Nako, hirap na hirap makabayad sa sa inutang na Ganun. na bigas. Dahil diyan sa lagak-lagak na yan. At saka mga tipon-tipong construction na yan. May mga kamag-anak kasi rin akong iglesia ni Manalo Yung mga tiyahin kong miyembro dyan. Ako po, hirap na hirap sa buhay. Dahil sa dami nung kanilang lagak-lagak na yun, handugan. Bukod sa handugan, tanging handugan pa. Meron pang handugan sa pasalamat. Tapos meron pang, di ba inisa-isa yung Raid Ismail yan di ba? Opo, inisa-isa niya po yan. Mga abulo yan ng iglesyang kanyang inalisan at binalikan. Oo. Ngayon, meron palang sinasabi sila na yung sagot yata dun sa ating broadcast, Brother Danny, na wala na ba si Brother Josel? Andito po, Brother Eli. Medyo. Meron silang sabi na, tawag doon,
O, hindi naman daw, hindi ko napanood kasi ikaw nakapanood yata. Yun po Ay, bang pong sagot nila dun sa running debate natin nung nakaraan, kapatid Dani, hinggil sa pagtitiwalag at pagtanggap naman ng paulit-ulit sa mga itiniwalag na miyembro. Ang kanilang pinakasagot, yung mga itinitiwalag po, Brother Eli, talagang yan ay masasama, kaya itinitiwalag. Oh. At pagka sila'y natiwalag sa iglesia, na iglesia nila, yan po talagang nawawala ang kaligtasan yan eh. Yun kung mamamatay na hindi nakapagbalik loob, talagang yan ay mapapahamak. Pero kaya daw nila naman tinatanggap sa pagbabalik loob yung mga itiniwalag na nila dahil ang Diyos naman po hindi tutol sa pagbabalik loob ng taong nagsisisi. Pagbabalik loob, wala tayong tutol doon. Nagbabalik loob nasa Biblia yun eh. Opo. Pero yung kanila, hindi naman pagbabalik loob eh. Ano po yan? Pagbabalik-balik loob. Hindi ba? Bakit po niyo sinabing ganun, Brother Eli? Titiwalag, tatanggapin. Tapos titiwalag uli, tatanggapin na naman uli. Si Takir, tanong mo sa kanya kung ilang beses siyang natiwalag. Meron akong compilation ng mga pasugo na si Takir natiwalag balik na uli ng balik. Yung Takir na matandang Takir na negro, Opo. na ministro nila, ay sabi sa akin ni Kapitán Pedro, ilang beses daw natiwalag yun eh. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Sa Biblia, yung pagbabalik loob, nang gagaling yon dun sa isang makasalanang nagsisisi. For the first time. Hindi ibig sabihin nun, gagawa ka uli, tapos magsisisi ka uli, gagawa ka uli, magsisisi ka uli, gagawa ka uli, magsisisi ka uli. Wala, ang tawag dapat siguro doon, pagbabalik-balik loob. Di ba? Siguro tagabalik-balik yun. Ano? Ginamit po nilang batayan, Brother Eli, yung kasaysayan ng alibughang anak. Hindi naman balik-balik yun eh. Minsan lang yun. At yun, walang malay yun sa umpisa. Walang malay sa umpisa yun. Yun inilalarawan yung mga tao na walang malay sa katwiran, tapos nagbabalik loob. Ayun. Hindi pagsadya na balik-balik loob. Ganon. Opo, at ibig ko nga din po itanong sa inyo, yun ba dapat gamitin na halimbawa sa pagtitiwalag? Kasi parang ang iniisip ko po dyan, ibig kong itanong sa inyo, yung bang anak itiniwalag nung kanyang ama nung kunin? May relasyon ba yun sa pagtitiwalag, Brother Eli? Yung kapatayan na yun? Wala. Hindi naman tiniwalag ng tatay niya yung anak niya dahil anak nga yun eh. Hindi naman siya tiniwalag eh. Ang katunayan, nung bumalik yung anak, ang sabi ng tatay, ang anak ko nawala, nagbalik, namatay, muling nabuhay. Hindi sa kanyang instance, hindi yung ama ang pumatay at hindi rin yung ama niya ang nagwala sa kanya. Di ba? Opo. Ayun. Kaya hindi niya tiniwalag ng ama. Ewan ko, nakuha mo yung punto na yun. Opo, Brother Eli. At it is not of the instance of the father na yung anak niya ay nawala at bumalik. Di ba? Hindi rin at the instance of the father na namatay yung anak niya. Kasi ang sabi niya, namatay na yung anak niya eh. Basahin natin yung Brother Willie. Sabi po yan sa aklat ng Lucas sa Kapitulo 15. Ito po ang ating mababasa sa talata at ating pong basahin. Versikulo Sa 24. 24. Pakinggan nyo. Ito po ang nakasulat, sapagkat patay na ang anak kong ito. Hindi niya sinabi, pinatay ko ang anak kong ito. Hindi ganun eh. Hindi po. Patay na ang anak kong ito. At muling nabuhay. Tapos, Siya'y nawala. siya'y pinalayas ko. Hindi ganun Hindi po eh. ganun. Nawala At nasumpungan. kita mo, ayan, kung kukunin mo ang essence niyan, yung anak niya namatay, pero hindi yung ama ang pumatay. Yung pagtitiwalag parang pagpatay yun eh. Opo. Brother Danny, Brother Joseph. Opo. At your instance, kaya nawala yung tao, tiniwalag mo. Yan eh, hindi yan dapat diyan na gamitin doon. At yung nawala, siya ay nawala. Hindi mo pinaalis. Pagtitiwalag, pagpapaalis yun eh. Di ba? Tama. Nawala siya. He was lost and he is back. Ang sabi. He was lost and he is found. And he was dead and he is alive again. Ang sabi nung talata. Yun ang ibig kong ipakita ron. Yun malaking matinding pagkakamali ng iglesia ni Manalo, Brother Joseph, na gamitin niya para balik-balik yung tiwalag, balik, tiwalag, balik, tiwalag, balik, ganun. Mali yun.